Kung dati nakakaubos ka ng isang case bago ka mag-bautismo, hanggang ngayon, isang case pa rin. Dapat buwasan mo na sa bote. Ano po? May changes, may gradual na pagbabago. Dahil gaya ng sinabi natin, ang pagbabago ay hindi biglaan yan. Ano po? Utay-utay. Mga halimbawa nung una na hindi makakalimutan ng mga tao na ginawa. Ano po? Yung Good Samaritan, kung naalala niyo yan. Basahin ko po at isasalaysay natin, ihimay natin sa umaga pong ito. Luke chapter 10, verse 25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig. At si tinukso ang ating Panginoon si Kristo na sinasabi, Guro! Sabi niya, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Yung tagapagtanggol ng salita, sabi niya, tinanong ang ating Panginoon si Kristo, Guro, ano yung gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya, sabi ng ating Panginoon Espiritu, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa ko? Dahil tagapagtanggol siya ng kautusan, so alam niya. Sumagot yung tagapagtanggol ng kautusan, at pagsagot niya sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yun yung gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang sabi ng ating Panginoon sa Espiritu, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabuhay ka. Datapot siya na ibig na mag-aring ganap sa kanyang sarili na nagsasabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sinalisay ng ating Panginoon sa Kristo, sumagot si Jesus at sinabi, isang taong bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem. At siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Nasa kaniya ay sumamsam at sa kaniya ay humampas at nagsialis na siya iniwang halos patay na. So, itong tao na mula sa Jericho, pumunta sa Jerusalem, sa language natin ngayon, sa dialect natin ngayon, ay na-hold up siya sa madaling sabi. Dahil dinampas siya, tapos sinamsam ang lahat ng kanyang pag-aari. So, hold up siya, iniwan siya halos patay na. Ang sabi sa 31, at nagkataong bumaba sa daang iyon ang isang saserdote. At nang makita na siya ay dumaan doon sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan ng isang libita. Nang dumating sa dakong iyon at makita, siya ay dumaan din sa kabilang tabi. Iwasan din. Datapwat, ang isang Samaritano na sa kanya naglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya na nang siya'y makita ay nagdalang habag. So naawa itong Samaritano. At lumapit sa kaniya at tinalian ang kaniyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak, at siya ay sinakay sa kaniyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. Ang sabi sa 35, at nang kinabukasan ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Sabi ng ating Panginoon Kristo doon sa tagapagtanggol ng salita, sino sa tatlong ito? Sa akala mo, ang nagpapakilalang kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan. Sabi ng tagapagtanggol ng salita, ang nagkaawang gawa sa kaniya. At sinabi ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. So sa madaling sabi, ang Good Samaritan na to, na kanyang ginawa noong panahon pa, na napakatagal na panahon, na hindi makalimutan ng mga tao yung malasakit.
malasakit sa kapwa-tao. Di po ba pag may napapanood tayo na sa balita, na kapag mayroong taong tumulong, sinasabi nila ito yung Good Samaritan. Dahil tumulong siya, sana ganito yung gawin ng bawat isa sa atin. Na hanggat kaya mong gumawa na mabuti sa kapwa mo, yun po yung ating gagawin. Maria Magdalena, siya ay nagpakababa at pinatawad sa kanyang maraming kasalanan. Alam natin na siya ay makasalanan. Nasa ang talata po niyan ay Luke chapter 7 verse 39 to 40. Na nagpakababa siya at humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Sa number 3, isang hari na nagpakababa. Philippians chapter 2. Chapter 2 verse 5 hanggang 8. Ang sabi dito, mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yun? Yung nasa kanya. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, kasi marami po nagsasabi na hindi siya Diyos. Sabi dito, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, Diyos siya? Diyos po, dahil ang sabi po rito, pantay siya sa Diyos. Isang Diyos na nagpakababa. Kumbaga, isa siyang hari, kasi marami po siyang title eh. Hari siya, Diyos, at tagapagligtas. Kung sa panahon natin ngayon, mataas yung posisyon niya. Sabihin natin, supervisor o manager sa trabaho. Kaya mo bang magpakababa? Dahil ang Kristiyano po, sa Greek word po yan ay Christianos, sa English ay follower of Christ. Na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya magpakababa ng ating Panginoon Kristo, bakit hindi natin subukan na magpakababa? Dahil ang sabi ng Biblia, ang sino man nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Sulat yun ng ating Panginoon Kristo. Sinabi niya yun. Ano ba sabi dito? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, sinubad niya ito. Alin, yung pagka-Diyos niya. At naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. So yun po yung tanong ko, kaya mo ba na magpakababa? Kaya ba natin na magpakumbaba? Lagi natin tatandaan, mga Kristiyano tayo, na handa magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon. Ito po yung tanong. Ano yung ginagawa natin na po pwedeng matandaan ng mga nakasalamuhan natin, na po pwedeng tumatak sa isip ng mga tao? Gumagawa ka ba ng mabuti? Gumagawa pa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Gumagawa pa tayo ng masama sa kapwa natin. Lagi natin tatandaan, kaya tayo nandito upang makamit natin yung wala na ibang dahilan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, humayo kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano yung dahilan? Para mailigtas ang buong sangkatauhan.